Kinuha ni Isabel ang tissue at pinunasan ang kanyang mukha. Ngumiti siya at tumingin kay Celso. Paanong pinayagan ni Alexander ang isang kaakit-akit na lalaki na mapalapit sa kanyang asawa? Tumaas ang kilay ni Celso. Talaga, sa tingin mo ba ay kaakit-akit ako? Oo naman. Kung ganon, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Hindi ka ba natatakot kay Alexander? Nagkibit balikat si Celso at sinabi, hindi. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Isabel. Nagsisinungaling ka. Nanatiling tahimik si Celso habang nakatingin sa kanya. Sa pagkakaalam ko, ang lahat ay takot sa kanya. Ngumiti siya habang ini-imagine ang mukha ni Alexander. Ito ay nagtataglay ng labis na kapangyarihan at kumpiyansa. Lahat ng tungkol dito ay mahirap intindihin. Ang mga mata nito, ang katawan, at ang boses nito. Iwinaksi niya ang isip niya kay Alexander at tumingin kay Celso na nakatitig sa kanya. May problema ba? Tanong niya dito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Celso. Ang ganda mo kapag nakangiti ka. Namula si Isabel at inipit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan, sinabi niya, sa tingin ko ay dapat na tayong bumaba. Siguradong hinihintay na tayo ng mga pasyente. Trust me, ang paghihintay sa'yo, ang huling nasa isip nila. Nadurog ang puso ni Isabel. Galit sila sa akin. Kailangan mong makuha ang kanilang tiwala, Isabel. Alam kong kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Ngunit ganun pa man, kailangan mong gawin ito. Siya nga pala, nagdagdag ako ng ilang bagay kung saan maaari kang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga gamot at set up ng schedule ng paggagamot. At makakakuha ka ng mga paalala na ibigay ang kanilang mga tabletas. Patuloy siyang tinuruan ni Celso. Narinig mo ba ang sinabi ko, Isabel? Tanong ni Celso nang mahuli niya si Isabel na nakatingin sa kanya. May gusto ka ba sa akin? Tanong ni Isabel. Siyempre wala. Bakit ginagawa mo ang lahat ng ito para sa akin? Isabel, pinapadali ko lang ang gawain mo. Kahit nakalaban mo ako. You are not my enemy, sabi ni Celso at hinawakan ang kamay niya at nilagay ang telepono sa kanyang palad. I told you already, gusto lang kitang tulungan. Bakit hindi mo ako tulungan na makaalis sa lugar na ito? Dumilim ang ekspresyon ni Celso dahil hindi ako traidor. Mahigpit na napahawak ang kamay ni Isabel sa telepono dahil sa pang-iinsulto nito. Kung ikaw ang nasa pwesto ko, tatanungin kita kung ano ang pakiramdam kapag pinipilit ang isang tao. I can feel what you feel, Isabel. Kaya nga nandito ako. Napabuntong hininga si Celso. Hihintay na lang kita sa ibaba, sabi nito at lumabas ng kwarto. Bumaba si Isabel at pumasok sa parehong bulwagan kung saan nagpapagamot ang mga tauhan ni Alexander. Nagsimulang pawisan ang nanginginig niyang mga kamay dahil sa takot. Nang sandaling iyon, pumasok siya sa silid at 8 pares ng mga mata ang bumaling sa kanya. Napalunok siya ng mariin sa malamig na titig ng mga ito sa kanya. 8 pasyente at 8 uri ng problema. Pagduduwal, pagsusuka, pananakit, problema sa paghinga, seizure. Nagkaroon sila ng mga problemang ito. Hindi akalain ni Isabel na kakaharapin niya ang ganitong mga bagay. Ngayon ay alam na niya kung bakit galit na galit sa kanya si Alexander. Binigyan siya ni Alexander ng pinakamalupit na parusa. Sinadya nitong ilagay siya sa gawaing ito upang pagsisihan niya ng paulit-ulit ang pagkakamali. Kamusta ka na? Tanong ni Isabel kay James habang chinicheck ang temperatura ng katawan nito. Nakahinga siya ng maluwag
nang malaman niyang normal ito. Hindi mabuti ang pakiramdam ko, sabi ni James at ibinaling ang katawan. Agad na tumayo si Isabel at inalalayan itong makaupo. Alam niyang nakakaramdam ito ng malalang sakit sa katawan at nahihirapan itong matulog at gumalaw. Nadurog ang puso niya nang makita ang kalagayan nito. 1 linggo na siyang nagtatrabaho sa mga tauhan ni Alexander. At halos lahat ng lalaki ay okay na ang pakiramdam. Ngunit si James ay walang improvement at nag-aalala siya para dito. Tumawag ka. Napahinto si Isabel nang marinig ang malalim na boses ni Celso. Oo, tinawagan kita. 1 oras na ang nakakalipas. Bumuntong hininga si Isabel at tumingin kay Celso at halos gumapang ang init sa pisngi niya. Nang makita niya itong walang pang itaas na damit, namumuo ang pawis sa dibdib nito at mga braso at ang buhok nito ay nabasa ng pawis na nagpaseksi sa itsura nito. Bumaba ang tingin niya sa suot nitong pantalon at boots na natatakpan ng dumi. Base sa itsura nito, para itong nagtatrabaho sa kamalig. Humakbang ito papunta sa kanya. Agad siyang napaatras at nakaramdam ng kaba. Sandali lang, may nakalimutan ako sa loob, sabi ni Isabel at tumalikod para umalis. Pero agad siyang nahawakan nito sa kamay at hinila pabalik. Anong ginagawa mo? Angal niya na pilit na kumawala sa pagkakahawak. Namumula ka ba? Ngumiti si Celso na kaakit-akit na lalong nagpagwapo sa mukha nito. Hindi ako namumula. Hindi lang ako komportable. Umiwas siya at sinubukang agawin ang kamay niya. Bitawan mo ako, Celso. Handa akong palayain ka sa isang kondisyon. Kumunot ang noo ni Isabel. Anong kondisyon? Sumama ka sa akin. Saan? Sa kagubatan. Bago pa makapagsalita si Isabel, ay hinila na siya sa kamay ni Celso. Celso, kailangan kong alagaan ang mga tauhan ni Alexander. Babalik din tayo kaagad, huwag kang mag-alala. Lumabas sila ng mansyon at pumunta sa kamalig. Sinundan ni Isabel si Celso at tumingin sa magaspang na dingding na gawa sa kahoy. May mga kwadra na kabayo na may mga simpleng trangka, mga dayami na nakakalat sa sahig, at mga timba ng tubig. Ngumiti si Celso. Nagningning ang mga mata ni Isabel sa tuwa habang naglalakad papunta sa magagandang kabayo. Saglit na sumulyap sa kanya si Celso. Marunong ka bang sumakay ng kabayo? Umiling si Isabel. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Ngumisi si Celso at kinuha ang renda at inakay ang kabayo palabas ng kwadra. Huminto si Celso at tumingin kay Isabel. Sumakay ka. Utos nito at nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gulat. Natatakot ako, mahinang sabi ni Isabel. Excited ka? Hindi ka natatakot? Tumingin siya sa mata ni Isabel. Nababasa ko ang mga mata mo, Isabel. Napakagatlabi si Isabel dahil sa excitement. Ang totoo, gusto niyang sumakay sa kabayo. Sumakay ka na, Isabel, sabi ni Celso at marahang hinawakan ang kabayo upang patatagin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, hinila ni Celso ang renda at bahagyang tinapik ang kabayo. Napabuntong hininga si Isabel habang patuloy na tinatapik ni Celso ang kabayo hanggang sa tuluyan na silang tumakbo. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok sila sa kagubatan habang ang sinag ng araw ay tumatagos sa pagitan ng mga puno. Mahigpit na napahawak si Isabel para pakalmahin ang sarili habang patuloy silang tumatakbo. Nag-e-enjoy ka ba? Tanong ni Celso. Napangiti si Isabel pero nanatiling tahimik. Sigurado akong nag-e-enjoy ka at nararamdaman ko yun sa iyong mga ngiti. Sa pagkakataong iyon, lalong lumawak ang ngiti ni Isabel. Gusto kitang dalhin sa kung saan. Kumunot ang noo ni Isabel.
May gusto akong ipakita sa iyo, Isabel. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Mas malayo sa mansyon at mas malalim sa kagubatan. Tumingin si Isabel sa ibaba at nakita niya ang kanyang mga daliri na nakapulupot sa bawat strap ng renda. Maya-maya ay narinig niya ang lagaslas ng tubig habang pumapasok sila sa loob ng kagubatan. Saan mo ako dadalhin? Excited na tanong ni Isabel. Hindi sumagot si Celso, ngunit naramdaman niyang ngumiti ito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumakas ang lagaslas ng tubig at huminto ang kabayo. Napatingin siya sa di kalayuan. Napahinto siya sa paghinga nang masilaya niya ang isang talon. Oh my God! Isang bubbly cascade ng tubig ang bumabagsak sa pond. Ang mga dahon ay humahampas sa hangin at nagsasaboy ng mga ingay sa lawa. Tumutubo ang malalagong damo sa paligid nito na lalong nagpapaganda sa lugar. Ang mga puno ay kumakapit sa bangin. Napakapayapa doon. Nagustuhan mo ba ang lugar? Muling tanong ni Celso. Tumango si Isabel nang nakangiti. Napakaganda. Lagi akong pumupunta dito kapag nalulungkot ako, sabi ni Celso habang nakatingin sa talon. Natagpuan ni Alexander ang lugar na ito at madalas siyang pumupunta dito. Napukaw ni Celso ang kanyang interes, ngunit bago pa makapagtanong ng anuman, ay narinig ni Isabel ang vibrate ng cellphone niya. Agad niyang kinuha ang telepono at tiningnan ang numero. Alexander 8 missed call. Mateo 4 missed call. 14 na mensahe ang lumabas sa kanyang screen. Nang masulya pa ni Celso ang screen, ay agad nitong inagaw ang telepono sa kamay niya. Shit, Alexander 8 missed calls. Mabilis nitong i-denial ang numero ni Alexander at tinawagan ito. Pagkaraan ng ilang sandali. Alexander. Narinig ni Isabel ang mahinang boses at ilang sandali pa. What? Bakas ang matinding takot sa mukha ni Celso habang pinagmamasdan si Isabel. Alexander, makinig ka. Napakunot noo si Isabel. Magkahalong emosyon ang bumalot sa mukha ni Celso. Anong nangyari? Tanong ni Isabel. Umigting ang panga ni Celso at napahawak sa kanyang buhok. Namatay si James. Naitakip ni Isabel ang kamay sa kanyang bibig dahil sa gulat. Namatay si James? Hindi ito maaari. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel. Dapat hindi ako pumunta dito. 16 na beses niya akong tinawagan. Celso, hindi ako dapat nagpunta dito. Isabel, makinig ka. Hinawakan ni Celso ang kanyang mga balikat at tumingin sa kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan, okay? Kasalanan ko, Celso. Nawala ang ibang tauhan ni Alexander dahil sa akin. Ibalik mo ako sa mansyon. Mas mabuting hindi ka muna bumalik doon, Isabel. Galit na galit si Alexander ngayon. Tinatanong ka niya. Gusto kanyang makita sa mansyon sa lalong madaling panahon. Please, Celso, ibalik mo ako sa mansyon. Palamigin mo muna si Alexander. May maliit na bahay sa tabi ng kamalig. Manatili ka muna doon ng ilang oras. Tutulungan ko si Alexander na kumalma. Hindi maaari. Ibalik mo ako, Celso. Isabel, please. Pakiusap ni Celso at hinawakan ang kamay ni Isabel. Sasaktan ka niya at ayokong masaktan ka niya this time. Sino ka ba sa akala mo? Sigaw ni Isabel at inagaw ang kamay sa pagkakahawak ni Celso. Ano bang pakialam mo? Mabuti pang ibalik mo na lang ako, Celso. Nagmamadali silang bumalik sa mansyon at pumasok sa loob. Napakatahimik ng paligid. Natatakot si Isabel na pumasok sa loob. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan ko nang umalis. Isabel, mag-isip ka. Mahinahong sabi ni Celso. Napag-isipan ko na, Celso, at papasok na ako sa loob.
Binigyan siya nito ng bahagyang tango bago siya pinapasok sa loob. Pagpasok nila sa loob, napalingon ang lahat sa kanila, maliban kay Alexander. Nakatayo si Alexander sa tabi ng kama ni James at nakatalikod sa kanila. Pero masasabi niya na naramdaman nito ang pagpasok nila sa kwarto dahil tumiklop ng mariin ang mga kamao nito. Napalunok si Isabel. Humakbang siya patungo sa kama ni James. Tinatanggihan siya ngayon ng kanyang instinct na bago sa kanyang pakiramdam. Nararamdaman niyang hindi siya ligtas. Sinabihan siya ng kanyang instinct na umalis. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanatili. Lahat ng tao doon ay nakatingin sa kanya na para siyang isang kriminal. Parang pinatay niya si James. Pumikit siya at huminga ng malalim bago lumapit sa kama ni James. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang katawan ni James na natatakpan ng puting kumot. Si James ay hindi naging mabuti sa kanya. Ngunit hindi rin ito masama. Ito ay isang mabuting tao. Nadurog ang puso niya nang malaman niyang patay na ito. At dahil sa katangahan niya, 3 lalaki ang nawala ng buhay. Hinding-hindi siya mapapatawad ng Diyos. Nangilid ang luha sa kanyang pisngi. Hindi dapat ito nangyari, Isabel. Mahinahong nagsalita si Alexander. Ngunit ramdam niya ang paglapit ng bagyo sa katahimikan nito. At ito ay nakakamatay. Hindi dapat nangyari ito. Nanginginig sa takot si Isabel nang sumigaw si Alexander sa sumunod na sandali. Marahan siya nitong hinawakan sa braso at tinitigan siya sa mga mata. Hindi ito dapat nangyari. Nagsalita ito sa pamamagitan ng mga mata. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Saan ka nang galing? Napalunok ng mariin si Isabel at naikuyom niya ang kanyang mga kamay para pigilan ang panginginig. Saan ka nang galing? Mahigpit nitong hinawakan ang braso niya. Alexander, bitawan mo siya. Awat ni Celso. Huwag kang makialam, Celso. Kinakausap ko siya. Nang sumunod na sandali, hinila ni Alexander si Isabel palabas ng kwarto. Pero bago nito madala si Isabel, hinawakan ni Celso ang mga ito at pinaghiwalay. Ang sabi ko, bitawan mo siya. Sigaw ni Celso kay Alexander. Nagulat si Isabel nang mapagtantong sinigawan ni Celso ang amo nito. Wala pa siyang naririnig na sumisigaw na ganito kay Alexander. Nakita niya ang pagtatakang rumihistro sa mukha ni Alexander habang pinagmamasdan si Celso. Tinataasan mo ba ako ng boses dahil lang sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Alexander. Lumapit sa kanya si Celso at pinagtanggol siya kay Alexander. Oo. Lalong umigting ang panga ni Alexander habang nakatitig kay Isabel na puno ng puot. Umalis ka sa harap ko, Celso. Nang sumunod na sandali, ang braso ni Celso ay pumulupot sa bewang ni Isabel. No, this time, hindi ko nahahayaang saktan mo siya. Talaga? Napabuntong hininga si Alexander at humarap sa mukha ni Celso. Inuutusan mo ba ako? Sinasabi mo ba sa akin kung paano ako dapat kumilos sa aking asawa? Pinagtatanggol mo ba ang bitch na ito? Napatay na niya ang 2 kong tauhan. At ngayon ay si James. Hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni James. Ako ang humarang sa trabaho niya. Ako ang kasama niya nang lumabas ng mansyon. Umiling si Alexander. Hindi ako makapaniwala na kinakampihan mo siya, Celso. Inalok ba niya ang kanyang sarili sa'yo? Ibinuka rin ba niya ang kanyang mga hita para sa'yo? Nang sandaling lumabas ang mga bagay na ito sa bibig ni Alexander, inilabas ni Celso ang kanyang kamay at inihagis ang isang kamao sa ilong ni Alexander. Muling naitakip ni Isabel ang kamay sa kanyang bibig. 2 tauhan ni Alexander ang lumalapit kay Celso. Boss, ano nga ba ang rules mo? Parusahan ang mga kumakalaban sa iyo, hindi ba? Ang boses ni Mateo ang bumasag sa matinding katahimikan.
Lahat ay pantay-pantay sa'yo. Ngayon, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Kahit kapatid mo siya, kailangan mo siyang parusahan. Kapatid, nagtatakang tanong ni Isabel sa kanyang sarili. Thank you guys for listening and watching.